Sa Taguig City, ang simpleng request para makakuha ng opisyal na dokumento ay isang komplikadong proseso. Sa PIO, makipag-ugnayan kayo sa PIO. Ayon sa mga opisyal ng syudad, ang pagbigay ng lahat ng mga opisyal na dokumento ay kailangang aprubahan muna ng city administrator o ng alkalde mismo. Ang paghihigpit na ito ay bunga raw ng alitan sa pagitan ni Mayor Laarni Cayetano at ng karibal niya sa nakaraang eleksyon, si dating Supreme Court Justice Dante Tinga. Nagsampa na si Tinga ng electoral protest, kaya't maingat naman ang mga alagad ni Mayor Cayetano na bantayan ang mga impormasyon na baka raw gamitin ng kanilang kalaban. Pag merong awayan, hindi nakakapasok lahat ng tao na dapat kukuha ng dokumento sa loob. Pero hindi lang sa dokumento may paghihigpit sa Taguig. Hindi rin daw pwedeng mag-shoot ng video sa loob ng City Hall. Meron po ba kayong mission order para po ng camera? Hindi po ba namin to right? Kasi public place naman. At maging sa labas mismo ng City Hall, bawal rin. Bawal po? Bakit po? Bawal. Bakit po? Public place naman po, diba? Ba't mo binibidyo? Ay, bakit? Para lang po malaman. Bawal nga, i-turn off mo muna. Ang Taguig ay isa lamang halimbawa ng labis na paghigpit, pagkontrol ng mga mayor at buhol-buhol na red tape sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila sa larangan ng access to information. Iba't ibang palusot ang ibinibigay mula sa mga legal na argumento, away sa politika, at ang usad pagong na proseso ng gobyerno. Sa loob ng isang buwan, naglunsad ang PCIJ ng isang survey sa 16 na syudad at isang munisipalidad ng Metro Manila para malaman kung mabilis at sapat na magbibigay ng opisyal na dokumento ang mga sinasabing pinakamaunlad na mga bayan ng Pilipinas kapag humiling ang mamamayan. Nagdala ng formal na request ang mga student interns ng PCIJ sa kanilang tanggapan para sa 6 na klase ng dokumento na mahalaga sa mga mamamayan. Kasama na rito ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga alkalde at mga matataas na opisyal, ang development at investment plans at naaprubahang budget ngayong taon. Kabilang rin sa mga hiningi ang mga civil registry records, mga dokumento sa edukasyon, kalusugan, kaligtasang bayan o public safety. Sa pamamagitan ng survey, sinilip ng PCIJ kung paano rumesponde ang mga lokal na pamahalaan sa mga request at sumunod na follow-up na pagbisita at tawag sa telepono. Sinuri at inihambing sa survey kung gaano kabilis na tumugon sa request ang mga pamahalaang lokal at kung sapat o kulang ang impormasyong kanilang ibinigay. Not this week. Yes, ma'am. Kahit man may mga pagbabawal sa Taguig, pumagitna lamang ang syudad sa talaan. Mabilis kasi ang naging aksyon ng Business Permits and Licensing Office at ang Office of the City Administrator sa mga request para sa impormasyon. Gayunman, naging maramot sa impormasyon ng Office of the Mayor, ang Budget Office at ang Public Order and Safety Office. Sa katunayan, hindi lang sa Taguig may patakaran na dapat aprobado ni Mayor para makapag-release ang mga kawani ng mga dokumento. Ganito rin ang palakad sa Pasay, Parañaque, Muntinlupa at Navotas. Sa resulta ng survey, lumalabas na sa Caloocan pinakamabagal at pinakakulang ang pagresponde sa mga access to information requests. Tanging ang Caloocan Police at ang Office of the Civil Registrar ng Caloocan ang nagbigay ng mga dokumento. Ngunit kulang-kulang pa rin ang mga ito. Sa mga pinakasaradong pamahalaang lokal, sumunod sa Caloocan ang Pateros, kung saan 4 lamang sa 8 request ang inaksyonan at 1 lang ang nagbigay ng kumpleto. Yung aming budget proposal ito. Ang Quezon City, ang number 1 na syudad sa laki ng tax collection, ang siya ring number 1 sa Access to Information Survey ng PCIJ. Inaksyonan nito ang 6 sa 8 letters of request ng PCIJ sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Pero ang karamihan ng pamahalaang lokal sa Metro Manila, kapansin-pansin na maramot at masungit ang mga opisyal pagdating sa isang partikular na dokumento, ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga mayor, vice mayor at mga konsihal. Kada taon, lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno ay dapat magsumite ng SALN na ayon sa batas ay dokumentong marapat na masilip ng taong bayan.
Sa buong Metro Manila, tanging ang Marikina at Makati ang nagbigay ng SALN ng lahat ng opisyal nito, mula mayor hanggang konsehal. May 4 pang syudad na naglabas rin ng ilang SALN, pero ang ibinigay nila, mga SALN ng mga mabababang opisyal. Ang ipinagdamot nila, ang SALN ni Mayor. Sa kabila ng maayos na request, iginiit ng mga opisyal na confidential document ang SALN, kaya hindi raw pwedeng ipakita sa kahit sino lang. Ito ay taliwas sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sa Pateros, pinaikot-ikot ng mga opisyal ang mga interns ng PCIJ. Sabi ng Town Administrator, kailangan ng approval ng lahat ng konsihal bago nila ilabas ang kahit isang SALN. Pumayag naman ng ilang konsihal na magbigay ng kanilang SALN. Okay lang po. Biglang iniisip muna. Sige, okay na. Hindi, public documents naman yan. Pero dahil all or nothing ang opinyon ng Town Administrator, wala ni isang SALN na nai-release ang Pateros. Sa Parañaque naman, ipinakita sa PCIJ ang isang memorandum na pirmado ni Mayor Florencio Bernabe Jr. na nagsasabing kailangan aprubahan ni Mayor ang paglabas sa publiko ng lahat ng klase ng dokumento. Ayon sa memo, ito raw ay para pangalagaan ang mga record ng syudad at para walang makalamang na anumang grupo. Hindi malinaw sa memo kung ano ang ibig sabihin nito. Lumabas sa survey ng PCIJ na dito pa lang sa Metro Manila, labis-labis na ang paghihigpit sa impormasyon. Kailangan pa ang pagsang-ayon ni Mayor o ng kanyang alagad bago mailabas ang isang dokumento na may karapatan ang mga tao na makuha at mabasa. Dagdag pa na problema, maraming lokal na pamahalaan ay walang malinaw na sistema o proseso para magkaroon ng malaya at maayos na access to information ang mga tao. Sa maraming kaso, tila perwisyo pa o labag sa kalooban ng mga opisyal ang pagbibigay ng dokumento na para silang binubunutan ng ngipin. Tila nakasanayan na rin ng ilan na pagpasapasahan ang mga ganitong request hanggang sa magkalimutan na lang. Katakatakang ganito ang sitwasyon sa Metro Manila, ang sentro ng gobyerno, edukasyon at kalakal sa bansa, kung saan dapat sana'y mas progresibo, mas maalam at mas bukas ang isip ng mga opisyal sa usaping freedom of information na ayon mismo sa saligang batas, ay karapatan ng lahat ng Pilipino. Para sa Philippine Center for Investigative Journalism, Carol Ilagan.